Another set of gender-related topics ang atid namin sa inyo ngayong Huwebes. Pag-usapan po natin ang gender sensitivity na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-absorb na marami sa atin. So ano pa bang iniintay natin? Let's G for G-Terms. We want to know, ano ba itong gender sensitivity? Ito po ay pagkilala at pag-unawa sa mga isyong may kinalaman sa kasarian o gender. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa gender bias o ang hindi patas na pagtingin o pagtrato base sa kasarian ng isang tao. Pagrespeto sa karapatan ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian, edad, kakayahan, relihiyon, lahi, katayuan sa lipunan, at sexual orientation. Ang tanong, bakit mahalaga ang gender sensitivity? Ang gender bias po ay hadlang sa pag-unlad. Kapag may diskriminasyon batay sa kasarian, nawawala ang oportunidad ng mga tao na maabot ang kanilang potensyal. Hindi sila epektibong miyembro ng lipunan. Ang gender bias ay nakaapekto sa karapatang pantao. Ayon po sa Universal Declaration of Human Rights, ang diskriminasyon base sa kasarian ay labag sa batas. Ito ang pundasyon ng karapatang pantao. Dapat pantay ang pagtrato sa lahat. Paano masasabing gender sensitive ang isang tao? Nirirespeto ang bawat individual, anuman ang kanilang edad, kapansanan, pananampalataya, pinagmulang rehiyon, katayuan sa lipunan, kasarian at gender identity. Nakikinig at nagpapahalaga sa opinyon ng iba, babae man o lalaki. Tinitingnan ang kakayahan, hindi kasarian. Ano ba mga hamon at takbang sa paglutas nito? Kailangang maturuan ang mga tao kung paano balansehin ang gender roles sa lipunan dahil ito'y likha lamang ng kultura at tradisyon at hindi natural o likas. Kapag pagpakilala sa mga issue ng kababaihan at kalalakihan. Sa development planning kasi, hindi pwedeng isantabi ang gender issues. Dapat isama ito sa paggawa ng mga programa. Pagkilala sa kontribusyon ng kababaihan. Madalas ay hindi nabibigyang halaga ang trabaho ng kababaihan. Ito'y dapat itama. Ang gender sensitivity ay seeing, tignan kung ano talaga ang ginagawa ng babae at lalaki, hindi base sa assumptions. Hearing, pakinggan ang pangangailangan at pananaw ng bawat isa. Counting, pahalagahan ang gawain ng kababaihan. Respecting, igalang ang karapatan at boses ng lahat. Caring, alamin at damayan ang pinagdadaanan ng bawat isa sa pamamagitan ng mga programang makatutulong sa kanila. Paalala po, ang pagiging gender sensitive ay hindi lamang tungkol sa pagrespeto. Ito rin ay pagtatama ng maling kaisipan, pagbibigay ng pantay na oportunidad at pagpapalago ng isang makatao at makatarungang lipunan. Yan muna ang mga salitang hatid namin sa inyo this Thursday. Abangan ang iba pang terms na ihatid namin sa inyo next week. Dito pa rin sa G-Terms.